Ang pelikula ay nagsimula kay Chris, na isang mayamang retired tech millionaire, na tinawagan ng dati niyang asawa na si Jamie para tanungin kung napirmahan niya na daw ang divorce paper nila. Kung saan ayon kay Chris ay hindi pa daw dahil masyadong mabilis pa daw ang lahat. Lumalabas na nakipaghiwalay sa kanya ang asawa niya dahil sa laging pagiging abala niya sa trabaho. I should have fought harder to keep us together, Jamie. I'm moving on, Chris. And you need to do the same. Sa gabi, pumunta siya sa isang grocery store para bumili ng pagkain at dito nakilala niya si Iskay na hindi makapili ng alak. Hey! I could really use a recommendation. Nirekomenda naman sa kanya ni Chris ang isang alak na siguradong magugustuhan niya daw. I'm Chris. Sky. Sa labas, habang pauwi na, nadaanan ni Chris si Iskay na namumroblema dahil ang sundo niya daw ay wala pa, kaya inembitahan siya ni Chris na sumabay na lang sa kanya sa sasakyan. Hinatid ni Chris si Iskay sa isang motel, pero sinabi ni Iskay na ayaw niya pa daw talagang umuwi dahil nag-away daw sila ng roommate niya, kaya niyaya siya ni Chris na tumambay na lang muna sa bahay niya para magpalamig ng ulo. Pagdating nila, namangha si Iskay sa laki at ganda ng bahay ni Chris, kung saan sinabi naman ni Chris na mag-isa na lang daw siya dahil naghiwalay na daw sila ng asawa niya. Silang dalawa ay nag-inuman at nagkwentuhan kung saan sinabi ni Chris na dati daw siyang gumagawa ng mga software at apps at ang pinakamalaking nagawa niya daw ay ang Watchdog Home Security app pero retired na daw siya ngayon. Sa kabilang banda sinabi naman ni Iskay na isa daw siyang model at nasa lugar daw siya para sa isang trabaho pero naisipan niya muna daw manatili pagkatapos. Silang dalawa ay nag-inuman magdamag at mamaya sila ay nag-ano. Sa umaga, umuwi si Iskay sa apartment niya kung saan naghihintay sa kanya ang kaibigan niya na si Lisa. Silang dalawa ay nag-away at natulog si Iskay sa kwarto niya. Sa sunod na gabi, pumunta si Chris sa isang bar kung saan nagtatrabaho si Iskay. Mamaya silang dalawa ay naglakad kung saan inamin ni Iskay na wala na daw siyang pamilya at mag-isa na lang daw siya sa buhay. Pagdating sa sasakyan, nakita ni Chris ang isang lalaki na binubuksan ang kotse niya. Hey! Sinabihan niya ito na umalis pero inatake siya nito at pinalo ang binti niya gamit ang isang tubo. Sa umaga, bumalik sa bahay galing sa hospital si Chris na pilay ang paa. Hinatid siya ni Iskay at sinabi niyang parating na daw ang private nurse niya, pero sinabi niya na tingin niya daw mas maganda kung siya na lang daw ang mag-aalaga sa kanya at pumayag naman si Chris na siya na lang ang maging private nurse niya. Pinauwi siya ni Chris para kunin ang mga gamit niya at binigay niya din kay Iskay ang security codes ng bahay niya para makapasok siya pagbalik niya. Sa apartment, nag-away ulit si Iskay at Lisa at lumalabas na may relasyon pala sila. Mamaya bumalik na si Iskay sa bahay at ginising niya si Chris habang nakita naman ng landlord na si Ronald si Lisa na patay na sa apartment nila. Samantala sa bahay, kinuha ni Iskay ang cellphone ni Chris habang siya ay tulog at iniskan niya ito sa mukha niya para mabuksan. Sa apartment, may mga pulis na dumating para mag-imbestiga at nadiskubre nilang wala silang makitang record sa database nila tungkol kay Iskay. Mamaya, tumawag ulit si Jamie kay Chris at nalaman niya ang aksidenteng nangyari sa kanya. Bibisita daw sila ng anak nila para makita siya ni Chris at kukunin niya na din daw ang divorce paper. Habang naliligo si Iskay sa banyo, nakita ni Chris ang litrato nilang dalawa ni Lisa sa bag niya at pagkatapos nag-ano ulit sila. Sa umaga, nagising si Chris na hindi niya makita ang telepono niya. Hinanap niya ito at nakita niya sa isang balita ang pagkamatay ni Lisa kung saan sa parehong oras ay dumating naman si Iskay sakay ng sasakyan niya. Tinanong siya ni Chris kung nakita niya daw ang telepono niya at sinabi niya din sa kanya na nakita niya daw sa balita na namatay ang roommate niya na si Lisa, kaya kailangan daw nilang tumawag ng pulis. Pero sinabi ni Iskay na isa daw itong katangahan dahil siya daw ang pumatay sa kanya. Because I'm the one who killed her. This is some sort of joke. It's not funny. Sinabi ni Iskay na si Lisa daw ay hindi isang masamang roommate pero siya daw ay masyadong pakialamera at nasa kanya daw ang perpektong lugar para manmanan siya. 2 buwan na daw niyang minamanmanan si Chris at alam niya daw lahat ng tungkol sa kanya, tulad ng wala siyang masyadong bisita, eksaktong oras ng pagtulog niya, pagkain, pagligo at pag-exercise at kung kailan siya nag-grocery kung saan nagkatagpo sila. Lahat daw ng ito ay planado simula sa umpisa at habol niya lang ay ang pera niya. Get out of my house. Get the out of my house! Aalis na sana ng bahay si Chris pero sinarado ni Iskay ang mga pinto gamit ang telepono ni Chris na nasa kanya pala. Sinubukan kunin ni Chris sa kanya ang telepono niya pero tensor siya ni Iskay. Samantala pumasok ang landlord na si Ronald sa apartment para maglinis at dito nakita niya ang teleskopyo na ginagamit ni Iskay sa pagmanman kay Chris. Tumingin siya dito at nakita niya si Iskay sa bahay ni Chris.
Balik sa bahay, si Chris ay nagising na at minura niya si Iskay sa panloloko sa kanya, sinipa naman siya ni Iskay at hiningi niya sa kanya lahat ng passwords at security codes niya at dahil sa pamamatigas niya binarina ni Iskay ang paa niya. What's your mother's maiden name? Huh? Sa sunod na umaga, Morning, ginising ni sunshine. Iskay si Chris at pinagpatuloy niya ang pagtutorture niya sa kanya at sa pagkakataong ito ay gusto niyang tawagan ni Chris ang bangko niya para ilipat ang lahat ng pera niya sa pangalan niya. Habang tinatanggal ni Iskay ang tali ni Chris ay sinakal siya nito pero nagawa pa rin ni Iskay makalaban at sinaksak niya si Chris. Sinabi ni Iskay na kailangan niya daw gawin ang gusto niya dahil kung hindi ay papatayin niya daw ang mag-ina niya. Mamaya may dumating na lalaki sa bahay at siya ang lalaki na pumilay sa binti ni Chris at lumalabas na kasabwat siya ni Iskay. Binenta sa kanya ni Iskay ang mga kagamitan ni Chris. Sa sunod na araw, si Iskay ay umalis habang dumating naman si Ronald sa bahay. Binasag ni Ronald ang bintana para makapasok pero nakita siya ni Iskay sa security app. Nakita ni Ronald si Chris na nakatali at sinabihan siya ni Chris na pakawalan siya at tumawag ng pulis pero humingi muna si Ronald ng pera bilang kapalit. Sa huli binigay sa kanya ni Chris ang isang painting na nagkakahalaga ng $6 million para pakawalan lang siya. Pero maya-maya si Iskay ay bumalik na. Sinubukan ni Ronald tumakas pero nilock ni Iskay lahat ng pinto. Kumuha si Ronald ng kutsilyo at sinabihan niya si Iskay na wag lumapit pero may dala din pala si Iskay na isang katana. Sinabi ni Ronald na wala daw siyang paki sa kanilang dalawa at hindi daw siya magsusumbong kaya alis na daw siya. Samantala, sinabihan naman siya ni Chris na patayin niya daw si Iskay. Pero si Ronald ay umalis lang habang sinundan naman siya ni Iskay. Habang wala si Iskay ay nagawa naman ni Chris makawala sa mga tali niya at makalakad sa labas. Sumakay siya sa scooter niya at tumakas habang naabutan naman ni Iskay si Ronald at pinatay niya siya. Habang tumatakas na bunggo si Chris sa isang bato at tumilapon sa kalsada. Dito nakita siya ng isang lalaki. Nagmakaawa si Chris sa lalaki na ilayo niya daw siya dahil meron daw babaeng gustong pumatay sa kanya at pumayag naman ang lalaki at sinakay niya si Chris sa sasakyan. Pero sa halip na ilayo siya ng lalaki ay ibinalik siya nito sa bahay kung saan naghihintay si Iskay. Lumalabas na kasabwat din ni Iskay ang lalaki at may relasyon din sila. Nagpakilala ang lalaki bilang stepfather ni Iskay. Pinakasalan niya daw ang nanay ni Iskay noong 14 years old pa lamang si Iskay at pagkalipas daw ng ilang buwan ang nanay daw ni Iskay ay namatay kaya simula daw noon ay sila na lamang dalawa. Inalagaan at tinraining niya daw ng husto si Iskay sa panloloko at pagnakaw ng pagkatao. Magaling daw si Iskay mangakit ng mga batang lalaki tulad ni Chris. Sa gabi nilapitan ni Iskay si Chris at sinabi niyang malungkot daw siyang iwanan ang lugar na ito, lalo na daw ang mga unang araw na mahal daw nila ang isa't isa. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Chris at sinabi niya kay Iskay na mapapasa kanya daw sana ang lahat. Hindi niya daw kailangan kunin dahil ibibigay niya daw sana ang lahat sa kanya dahil mahal niya siya. Pero sinabi ni Iskay na isang panaginip lamang daw ito at tinanong siya ni Chris kung bakit nandito pa daw siya nakuha niya na daw ang lahat sa kanya. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Iskay at gusto niya pa daw makuha ang bearer bonds na nagkakahalaga ng $14 million na nakatago sa isang safe deposit box sa loob ng main branch ng American Bank. Akala ba daw ni Chris na hindi niya malalaman ito? Agad namang nalaman ni Chris na ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya pinapatay nila Iskay dahil kailangan pa nila ang thumbprint ni Chris para sa biometric scanner sa bangko. Hindi daw nila mabubuksan ang vault pag wala ang thumbprint ni Chris. Sinabi naman ni Chris na kahit ano pa daw ang gawin nila ay hindi daw siya sasama sa kanila. Sinabi naman ng lalaki na wala daw problema at bigla niyang pinutol ang daliri ni Chris. Sa umaga, dumating na sa bahay ang dating asawa at anak ni Chris kung saan agad naman silang sinalubong nila Iskay at pinasok sa isang kwarto kasama si Chris. Tinanong ni Jemmy kung sino daw ang mga taong ito at kung ano daw ang gusto nila at sinabi naman ni Chris na ang lahat daw. Mamaya umalis na sina Iskay para pumunta sa bangko dala ang daliri ni Chris habang nakita naman ni Chris ang isang vent sa kwarto at inutusan niya ang anak niya na dumaan dito para buksan ang pinto ng kwarto sa kabila. Samantala sa bangko ginamit na nila Iskay ang thumbprint ni Chris para mabuksan ang vault pero wala silang makitang beer bonds sa loob nito. Lumalabas na kinuha na pala ito ni Jemmy nung naghiwalay sila ni Chris bilang isang leverage at bilang advice ng abogado niya at inamin niya ito kay Chris habang sila ay nakakulong sa kwarto. Dahil dito agad na bumalik sa bahay sila Iskay at nakita nila sa security apps ang bata. Pagdating hinanap nila sila Chris na nagtago sa loob ng bahay.
Nakita ng lalaki si Chris pero pagbukas niya ng pinto ay sinaksak siya ni Chris at linabanan siya. Si Chris ay natalo at tinutukan siya ni Iskay ng baril at hinahanap niya sa kanya si Jamie habang sinisigawan naman ng lalaki si Iskay na barilin siya dahil sinaksak daw siya ni Chris. Pero hindi siya pinansin ni Iskay at patuloy niya pa ring hinahanap si Jamie kay Chris. Ang lalaki ay nagpatuloy pa rin sa pagsigaw kay Iskay na barilin si Chris at nang mainis sa kanya si Iskay ay binaril siya nito. Habang kinuha naman itong tsansa ni Chris para saksakin si Iskay at kinuha niya ang cellphone niya. Si Chris ay tumakbo habang hinanap naman siya ni Iskay. Nagtago si Chris sa isang sulok at dito pinatay niya ang mga ilaw ng bahay gamit ang cellphone niya. Si Iskay ay nahirapan maghanap dahil sa kadiliman at inabangan siya ni Chris. Silang dalawa ay naglaban at nasaksak ulit ni Iskay si Chris pero tinulungan siya ni Jamie at silang dalawa ni Iskay ay naglaban. Nasaksak din ni Iskay si Jamie at nang papatayin na ni Iskay ang dalawa ay may bigla na lang bumaril sa kanya sa likod. Ito ay ang anak nila Chris. Mamaya dumating na ang mga pulis at bago mamatay sinabi ni Iskay kay Chris ang totoong pangalan niya at ito daw ay Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.